po ay International Day of Banks na isang oportunidad para pag-usapan ang kahalagahan ng mga bangko sa ating ekonomiya at personal na buhay. Yes, tama po yun. Sa panahon ngayon, marami ang nagtatanong kung advisable pa rin ba na mag-save sa bangko kung ang goal mo naman po ay investment. At ngayong umaga, alamin natin ang mga sagot sa tanong na yan mula sa seguridad na pera hanggang sa kita, potential na kita kapag nag-save ng pera sa bangko. Safe ba yan? Kasama po natin ang isang financial expert na si Mark De Vera. Good morning, Good morning, Mark. Welcome back. Yes, good morning po sa inyo and hopefully makapag-add ulit tayo ng new learnings or value sa ating mga audience and sa mga ating mga viewers. Usapang ipon na naman to, napaka-importante nito. Usapang ngayon, pera. diba? Very true. Oo. In this day and age ba, Mark, is it still advisable na mag-save pa rin sa bangko? Yes, actually, it is still advisable to save sa bangko because this is one of the most safest way for us to save money. Kasi di ba na tayo here in the Philippines na nasanay tayo na yung pera natin is nasa cabinet mo lang, nasa ilalim ng kama, or nasa bulsa mo lang, which is prone to nakaw, prone na mawala, or sabihin natin kapag nagkaroon ng natural disaster, mawawala na yung value kasi masisira yung pera. Pero pag nasa bangko siya, sabihin natin na ang bangko is protected by the government, mga rules and regulation. That's why it's really safe. No? And at the same time, ngayon sa Philippines, there are a lot of banks already that are available. And kahit saan ka magpunta, every city and even sa mga provinces ngayon, sobrang dami ng bangko na very accessible sa lahat ng Filipino people. Pero kailangan ba natin maging mapanuri sa bangkong pipiliin natin? Lahat ba sila safe? Yeah, actually, safe naman ang mga banks talaga kasi hindi naman po mapuput up ang banks nang hindi sila legal, hindi sila legit. Yun nga lang, you have also to check kung saang bangko ka pinaka-comfortable. No? Sino yung Marako na rin, nasa isang area ka. Sabi natin, nasa Laguna ka, Bulacan, Batangas. Ano yung bangko na marami dyan that are accessible to you? Para kapag kailanganin mo yung pera mo, madali mo siyang makuha. So yun yung mga isang mga considerations mo na kailangan mong isipin. At the same time also, yung mga offerings ng bangko. Kasi sabihin natin, merong mga pare-parehas, pero meron ding mga distinct offerings ang mga bangko ngayon na yun yung they're really proud of. Sabihin natin, meron na kaya yung maliit lang na maintaining balance, meron yung for students, meron yung for OFWs, yun yung mga... Mark, ano masasabi mo sa mga lumalabas na ngayon na magte-trending na mga tao na nagsasabi na huwag nyo na ilagay yung pera nyo sa bangko? Ayan, okay. So yung mga nagte-trending po na wag ilagay na yung pera sa bangko, maybe they are, may nagkaroon sila ng experiences na hindi nila nagustuhan yung services or mga nangyari sa kanila na hindi okay. But if you are a person na gusto mo na safe yung pera mo, na very accessible, kasi sa panahon po ngayon, ang hirap magdala ng cash. Totoo. Kasi especially if you're commuting, diba? Tapos even if nga po nasa sasakyan ka or you're traveling, ang hirap magdala ng cash kasi prone siya mawala. Pag nawala na yung pera mo, okay, wala ka na magagawa. Unlike kapag nasa bangko yung pera mo, nandyan lang yan, naka-safe keep yan dyan. Kapag kailanganin mo ng 1,000, 2,000, 3,000, available yung mga ATM machines natin para makakuha ka ng pera. Kung magkano lang yung kailangan mo for a day. And ako, ganun lang din yung ginagawa ko. No? I don't put in a lot of cash sa wallet ko. Siguro mga few hundreds lang or thousands kung kailangan. Pang-change lang, Pang-change diba? lang ganyan, tas onting barya para at least kapag kailangan. Kasi meron pa rin naman pong mga establishments dito sa Philippines na hindi pa rin nag-a-accept ng credit cards, ng any cards, e-wallets, cash pa din. So you just have to have a few amount of money na kailanganin mo. Pero Okay, Mark, so, hindi ba, sorry Mama, hindi ba mababa ang interest pag nasa bank lang ang pera? Yes, Yun actually, Siguro, ang savings account kasi po. you're already discussing yung safety issue. Yes. Pero as an investment product, Yes. is it still advisable? Ayan po. So sabihin natin, there are few accounts in banks that are for investment. Pero pag savings po ang pinag-uusapan natin, those are not investments that would
have higher interest rates. Ibig sabihin, wag na nating asahan Na lalaki na siya. magbibigay ito ng malaking yield Yes. sa atin. So, forget about the savings because this is only our way to safeguard the money that we Yes. have. Okay. Because it's more safe than putting it in your baul or Yes. under your mattress. Correct. Pero pag-usapan na natin kung paano kikita yung pera natin para sa atin. Okay. Through investment products. Yes. So diba? sabihin natin, pag savings account ang meron ka, wag na po kayong, yun nga, sabi nga ni Miss Pia, wag na umasa talaga na lalaki ang pera. Kasi mababa po talaga, no? It's just 0.125%, 0.625% per year. So mababa talaga. So it's just for safekeeping and accessibility So, of anong funds. magandang gawin para investment? Yan. Let's talk about those. So, kapag investment po ang pinag-uusapan natin, no, kailangan you have to ask, no, mga bank managers or mga bank officers natin, what are available. So, yun po yung pwede natin gawin, no. Don't just settle na ang alam mo lang is savings account. And ang ginagawa ko po, or personally na sinasabi ko sa mga clients ko na, kailangan may limit lang yung perang ilagay mo sa savings account mo. Para yun lang yung pera na willing ka na hindi tumubo or kumita ng malaki. Then, sabihin natin, ang kailangan mo lang sa savings account mo, 100,000. So, yan lang ilagay mo dyan. Your other money, ilagay mo na yan to other investments or bank products that are available already. That will grow your money. Ano Yes. yung mga magagandang bank products? Ayan. Katulad ng... So sa mga bank products po ngayon, meron tayong tinatawag natin na mga heavily invested into the stock market, into the bond market, and right now po, we can really be proud of here in the Philippines is we are really expanding and growing and putting in our money already globally. So available na po siya dito sa Philippines na kahit nag-invest ka ng peso, pwede na pong i-invest ng mga bangko yan globally. So yan po yung mga kumpanya na nasa abroad na makikita natin yan. Pero okay ba yun? Yes, actually po right now, in this current time, makikita natin na if you really want growth in your money, you should really invest globally. Kasi what's happening globally, it's more dynamic than the Philippines. So, stocks to? Stocks, bonds, Bonds halo po. din. Yeah, halo-halo siya, no? So sabihin natin, ano po ba yung mga sikat na brands na nasa ibang bansa, 'di ba? Andiyan yung cellphone natin na Apple. Yan, Samsung, ganyan. Nako, brands yan. Wait. Ay, sorry. Ayan, sorry. Ayan, so yung mga... Naghihintay pa ako ng placement ng ano. Ayan. So yung mga other brands na available in the market that are globally invested. Ngayon kasi sa Philippines, sabihin natin, hindi pa ganun ka-mature yung investments natin dito. Hindi pa ganun kalaki compared globally. Sige, baka medyo highfalutin na yung conversation Sa mga kada natin. Para sa isang nanay na halimbawa, may naitatabi na kaunti pagkatapos na magbayad ng lahat ng due date Okay po. sa mundo. Ano kaya ang pinakamaganda niyang gawin? Ayan. Kasi So, medyo yung simple lang, Mark. Kasi medyo highfalutin. Okay po. Oo, yung maiintindihan. Sige po. So sabihin natin, as a mother na tapos mo nang bayaran yung Kasi mga bills magkano mo. pwede ba tayo mag-invest dyan Yes. sa mga mga global companies na to? Yes. Kung ang meron lang ako halimbawa 10,000 pesos. As low as 5,000 siguro, yun na lang yung Yes. matitira sa mga nanay. So ngayon po sa Philippines, okay, as per my knowledge right now, the minimum investment that you can have in specific banks, no, other than the savings, is minimum 5,000 pesos kapag dito sa Philippines. Pero if you are going globally, yung sinasabi ko po kanina, nasa 10,000 minimum. So hindi naman po siya ganun kataas, no? Siguro na pe-pressure lang tayo magtanong sa mga bank officers natin or sa bangko na kasi baka mamaya isipin nila na baka hindi ko kaya yan. Pero yun nga, ang gawin lang natin as a typical Filipino, you just ask questions sa mga bank officers and they're really happy to help kasi syempre produkto nila yun. Kailangan Yes, nilang correct. i-promote yun. at Ang ibenta. tanong, Mark, syempre investment to. Pag nag-invest ka, hindi naman ibig sabihin kikita agad Sure yan. ball. Di ba? Yes, okay. So anong pwede mong ma-advise sa mga kada natin? Yeah. So when it comes to investments po, no, investments are long-term process or are long-term products. Hindi po yan yung tipong kapag naglagay ka ng pera ngayon, next month dodoble na yan, titriple na yan. No? Hindi pa. Kailangan may goal ka dito. Sabihin natin, I would advise my clients, you wait 5 to 10 years. Wow. So sabihin natin kailangan Para mag-grow yung pera mo. And there are certain risks that you need to take into consideration, no? May mga risk po yan kasi when it comes to investment, hindi po yan laging paangat.
Oo nga. Di ba? Hindi yan po lagi na At Pasko, maaari siyang diba? mawala. Hindi po yan lagi yan na Diba? masaya. So, kailangan talaga, suriin mo rin, tanong nyo rin po kung ano yung, or mapagtanto nyo rin kung ano yung risk appetite ninyo. Yes. Kasi kung ayaw nyo po, halimbawa, hindi kayo yung, kasi high risk, high yield. Kaya naman mataas ang balik nun kasi mataas din yung posibilidad Oo, na maari mo mawala. siyang mawala, na maari siyang mawala sa'yo. Yes, Tama ba? tama po Mark? yun. Yung sinasabi ni Miss Pia. Kasi, siyempre, kapag gusto mo, mas malaki yung babalik sa'yo, kailangan mataas din yung risk appetite mo na sinasabi natin. So, as bank officers or po yung sa trabaho na ginagawa, kailangan rin namin i-assess. Magkano yung kaya mong pera ngayon na hindi mo gagamitin for the next 5 years? For the next 10 years, hindi mo siya gagamitin. Kasi kapag once po nag-invest tayo at kinailangan natin yung pera, for sure, hindi po 100% mababalik yung pera natin. Diyan po nagkakaroon ng reklamo, diyan nagkakaroon ng bad experiences, yung mga tao na, naglagay ako ng 10,000, bakit hindi 10,000 yung ibabalik mo sa akin? Yun po yung kinaibahan niya sa savings. May isa pang concern ako, Mama P, na since share kayo, I'll share. Kasi yung mga kada, minsan meron tayong mga accounts na nilalagay natin, katulad ng sabi ni Mark, savings, iba-iba. Tapos, may kailangan tayo, mag-withdraw naman tayo dyan. May fee po yun na hindi napapansin ng taong bayan, di ba? And mamaya, nabawasan ng 2,000 na, may fees sila, may penalty, di ba? I think kung naka-time deposit yung Yes. pera mo. Depende, depende kung anong account. Tama So, ba you have yun, to be Mark? Yes. aware. Hindi naman lahat ng savings account ay may May fees. penalty May penalty. kapag Yes. nag-withdraw ka. Correct. Kapag ito lang ay naka-time deposit. Yes, actually meron po kasi kayong kontratang pipirma. No? Even if you're putting up a savings account, di ba? May sasabihin dyan na, bago ka mag-deposit, kailangan 1 year muna nakalagay yung pera mo. Kailangan Yes. 5 years, kailangan 10 years. So, isasabi po ni Miss Pia na kunwari naka-time deposit, ang contract niyo po sabi natin 2 years. Pag nag-withdraw po kayo ng Within within those 2 2 years, years, dun po may penalties and Correct. fees yan. So, dun nababawasan yung pera. So, we need to be aware. Tama. No, na babawasan yung pera mo. So, kumbaga, there are different kinds of products for your different uses. Yes. Yung savings mo, pang ano yan, pang araw-araw na Araw. gastusin. Correct. Kapag emergency, may kailangan kang bayaran, pwede mo yan i-withdraw nang walang patumpik-tumpik. Yes. Correct. Diba? At wala rin penalties. Yung sinasabi ko, yes. Pero kung gusto mo naman, halimbawa, meron kang naitabing malaki-laking halaga or kahit as little as 5,000 Yes. according to Mark, at gusto mo tong pakitain ng kaunti without you having to do anything, you just talk to your banks Yes. and then examine the kind of products na parang kaya ninyo. Yes. Kaya ninyo. Suitable. Oo, na Oo. para kaya sa risk appetite ninyo. Tama. Or kaya nyong i-let go of. Ganon, kung sakasakaling Nang ito hindi ay ka mawala. kailanganin. Oo. So parang, yun yung ano ninyo, yung capital for investment. Diba? Yes, tama po. Oo. Tapos, lastly, kapag nagpasok sila ng money sa bank, ano daw yung pagkakaiba ng savings at ng Checking. current at or checkings account? Okay po. Yun. Ayan. So sabihin natin, pag nag-open po tayo ng mga account sa bangko na meron tatanong dyan, savings account or current account. Very simple lang naman. Ang savings account is more on you get the money via cash. Okay? Kumbaga, pera. Yung papel or yung coins, ganyan. Pero pag sinabi natin current account, it's another term for checking account. So you gagamitin mo yung pera or ang way mo pambayad is yung mga papel po. Yeah. No, na kailangan mong pirmahan, kailangan mong sulatan, at kailangan mo siyang hindi mo siya nababayad agad-agad. Kailangan pa siyang i-process. Yes, this is ideal if you're going to disburse big amounts of money. Correct. Yes. Na ayaw mong bayaran ng sako-sakong cash Yes. sa labi. Yun nga lang, may risk din tayo sa mga current accounts kasi kapag kunwari walang laman yung bangko mo or yung account mo at nag-release ka ng cheque at hindi yan na-process ng tama, there are certain fees again. Siguro, if I'm not mistaken, it's around 2,000 to 3,000 pesos. Uy, sayang So malaki din po na. ang fees kapag tumalbog. Nag-bounce. Correct. Tumalbog yung cheque. Ano Sometimes to, may criminal liability pa. Yes, actually, totoo po Ano yan. yung money market na pinakita natin Ayan. kanina? So money market is one fund na pwede natin paglagyan ng pera. But that's the least
risky asset na or pwedeng paglagyan ng pera natin. Sabihin natin, hindi siya kung gusto mong kumita ng mga nasa 2 to 3% of your money yearly, yan yung money market. So yung mga sinabi ko po kanina na bonds and stock, yun po yung mas risky pa. Okay. So kumbaga kapag i-level po natin and when it comes to riskiness, money market po yung pinakamababa, next yung bonds, pinakataas yung stocks natin. Okay, Mark. Para sa mga baguhang magbubukas ng account, please advise them kung ano ang dapat nilang unang gawin. Okay. So pag magbubukas po kayo ng mga accounts, no, make sure na yung pagbubuksan nyo ng account is trusted, reliable, and credible. So makikita naman natin yan, no, all across the Philippines, no, pag dumaan ka sa isang lugar, andyan lahat, ang daming bangko available. And at the same time, kapag magbubukas po tayo ng bank account, alamin din po natin, no, na tiwala tayo dun sa taong kinakausap natin. No? Kumbaga, when it comes to the bank officers, ganyan, pwede naman po tayo talagang magtanong sa kanila, ano ba yung pasok sa atin? And ano po yung status natin as a person? Kasi ngayon po, may mga available tayo na mga accounts na pang estudyante, may mga pang OFWs, may mga kailangan ng passbook, or kung gusto mo, ATM lang. So may mga different kinds of accounts po tayo. Kung ano po yung pinaka-suitable sa inyo. Yun. Thank you, Mark. Thanks, Mark. Welcome po. This morning. Medyo komplikado, no? Medyo malaki. Malawak yung discussion na to eh. So, hihimay-himayin natin yan in our following episodes at hihimay-himayin pa. Yes. Kaya Mark, saan ka namin pwede follow para Ayan. I'm for sure more marami pang questions? tanong mga kada natin. Ayan, of course, you can follow me po on my Instagram account at Mark J. De Vera. Ayan, naka-public naman po yan, kaya makikita ko lahat ng messages na dyan. Yan po yung pinakamadaling way natin. Yun lamang po, maraming salamat. Thank you, Mark. Thank you. Thanks, Mark. Thank you. At mga kada, ang Bangko Boy hindi lamang sa pag-iipon. Ito rin ay isang tool para simulan ang inyong investment journey. Lahat tayo pwede makibahagi dito. Huwag lang tayo masindak or ma-intimidate. Tandaan na ang tamang pag-iipon at pag-i-invest ay susi po sa isang mas matatag na kinabukasan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!